Hi guys! So, iba na yung atake natin today. Pause muna tayo sa mga tips and tutorials. If you've been following this channel na ngayon lang, meron akong playlist ng market shares wherein we talk about real people and real stories nila about trading, investing, buhay, business, and all. And ngayon we have a travel vlogger, Isang simpleng mamamayan lang. and a mother. And sana sa story niya makarelate din kayo. Okay? So, bago yon, introduce mo muna ang self mo sa audience. Ginagawa mo, season mo ngayon, I mentioned mom siya. Ano pa lang, 10 months pa lang na mommy. Full-time mom, full-time housewife. In short, tambay, charot. Pero yun yung season ngayon. I'm 10 months into motherhood. Aba, cutie baby girl. Kabatch ko to. Yeah, o diba? Kaka-email lang sa akin, pinanood niya yung 2026 goals and nakarelate siya na as a mother, iba yung lens mo na when it comes to saving, investing, magagawin mo sa pera mo, Oo. gagawin sa pera ng pamilya nyo. So, iba siya. So, Shift eh. in line with that, no? So, yung difference, di ba, syempre you handle money nung single ka, nag-work ka, now full-time mom, stay-at-home mom. Anong difference nung single ka tapos nung ayun? Nung single kasi ako, parang may thinking ako lagi na, pera lang, kikitain agad yan. Tapos parang, mas matapang ako, no? Mas matapang. Duwag na ngayon. Hindi, pero parang mas lang, confident lang ako, tsaka mas waldas pa. Or risky. In terms siguro of investing, mas risky. Tapos it's all about now, wherein nung naging nanay na, iba talaga, iniisip ko na yung future, mas maingat. Pero willing to take risk pa rin, kasi syempre kasama talaga yun sa investing. Pero sobrang iniisip ko talaga yung future na parang, nag-iba talaga yung focus. Parang mas gusto kong mag-invest para sa future. Nasa college ka na ba ngayon? College pa. 10 months pa lang anak ko. Tapos retirement nyo? Retirement namin mag-asawa. Siyempre, ayoko maging sandwich generation si baby. Kaya, yun. Actually, before pa kami na buntis, iniisip na namin yung retirement. Pero mas naging deliberate kami nung, ayan na, mas kailangan natin maging strict talaga to build it up. Grabe. Nagbabago talaga no? Nagbago talaga kasi syempre nung una, ang priority namin na mag-travel, travel vlogger nga pala, di ba? Ngayon part pa din siya, but more of intentional din talaga pagdating sa build ng funds, assets. Mas intentional. Mas intentional I like the word talaga. intentional. Compared noon. May travel pa rin. Meron syempre. Kasama sa life. May mga happiness gastos pa rin. Pero ano na siya, intentional. Ayan, maganda. Doon sa investment, kailan mo siya naisip? Nung single ka, nung may asawa ka, nung may baby na? Actually nga, hindi pala siya bago sa akin. Kasi when I think about it, yung parents ko kasi, sa sila, sales, real estate, and insurance industry sila. When I was growing up. Kaya parang feeling ko norm siya on my end. Hindi din. Pero mas siya sa akin. Mas naging ako, nung naging financial advisor ako 2019. So parang mas naging focus ako on a different side of investment. Yun. Pero kasi dati, ano bang investment sa akin? Investment yan, real estate, insurance, diba? Parang both are investments, pero ibang side kasi itong tax and iba-iba diba? kasi siya. Magkakaiba siya Ngayon ang focus ko yung sa stocks. Okay, yun yung pala. So, pero bakit stocks? Bakit stocks? Kasi, syempre, actually, di ba, yung mga insurance VUL naman, invested din naman talaga sila sa stocks, funds, all. Tapos parang naisip ko, nagbabayad ako ng iba. May fee kasi, may management fee. Pero kasi syempre, yun din, parang gusto ko din siyang aralin in a sense na depende sa goal mo. Sabi mo nga sa mga video mo, coach! Maraming investment vehicles that you can choose from kasi investing depends on your goals. Depende sa goal. So, since yung goal ko is long term, parang mas gusto ko ma-maximize yung funds namin rather than mapunta sa fees. Parang feeling ko, mas gusto ko na siya mag-lean towards sa stocks. Kasi nga, since ang goal namin, retirement, educational fund, feeling ko mas ma-maximize yung funds namin dito. Hindi naman na protection okay na kami dun Kumbaga, settled na ako dun. So, yun. Goal-based, coach. Goal-based. Thank you so much. Uy, huwag yung gano'n. May natututunan sila. Charot! And then, since you mentioned na stocks, gusto mo mag-focus na sa stocks. So, nag-open ka na ng account sa stockbroker. Yay! Takot ka? Ay. So, hindi ka pa nakakapag-open, tapos nag-open ka na ng account. Anong unang pumasok sa isip mo? Syempre, nakakakaba. Yung unang deposit pala, kabado Kasi kami. magde-deposit. Bakit? Kasi commitment na siya Di ba? Syempre, nilagay mo na siya. Tapos parang, I think lahat naman ng simula,
nakakakaba. Hindi naman nakakatakot, but more of nakakakaba. Kasi yun yung first step eh. Sa bagay. Mas committed ka na. Mas Lalo pag committed ka na nag-deposit. Binuksan mo na. Sa pangalan mo, verified na yung info. At nag-open ka na account sa? Sa Dragonflies. Dragonfly ako, ang dali niya actually eh. Hindi siya komplikado. Kaya parang ako, ay, ang saya naman ito. Ganito lang pala. Kasi dati, parang iniisip ko pa lang siya. Ang dami-daming instructions. Kasi lalo na sa web, ito app. Sa phone, mobile. Sa phone, no, mobile. Doon ako nag-open. So, ang dali from making ng account, tapos yung verify yung sa person. So, simple lang pa din. So, kung wala pa kayong account sa Dragonfly, hindi to sponsored, pero nandito tayo sa Creator Circle. Makikita niyo ako dyan. Umilitaw ako dyan sa Creator Circle. Nakita kita doon. Tontuwa ako. Ay, friend ko ta! Tontuwa din ako. So, pag open ka na account, bumili ka na ng stocks. Bumili na ako. Thank you, husband fund. Very supportive naman ang kanyang asawa. Paano ka pumili? Sa dami ng mga stocks na naandun. Alam mo, I'm going back dun talaga sa lessons mo. Sa lessons mo, I love it. One for the money. Pero kasi, alam mo, lakas makaboost ng confidence yung mga tinuturo mo. Honestly, parang ako, di ba, imagine mo, nag-financial advisor ako for 5 years, pero di pa rin ako confident gawin yon by myself. So, malaking tulong talaga yung may tumulong. So, paano ako pumili? Kakapanood ko ng video mo to. Again, going back dun sa goal-based. Since yung goal ko is retirement ngayon, yung mga stocks sa pinipili ko. Nagsasabi na ako, pinili ko REITs. Kasi syempre long term, since di ko siya nakukunin 5-10 years from now, I know na makikita ko yung result niya 10, 20, 30 years if possible from now. Di ba? Yun. Ang galing. Sama, check hand transfer na natin. Ang galing din ng araw. Hindi na kami lilipat, guys. Paninindigan namin. Paninindigan namin to para sa inyo. Sige. So, dahil mas naging confident ka, pero sa karamihan naman kasi, di ba, nakakatakot talaga siya. Ano yung pinaka nakakatakot na part sa'yo sa stock investing? Sa stock itself ba o for myself? Saka na lang takot. Sana lang ako takot. Kasi parang ako, I trust the system more than yung bumaba or umangat yung, alam mo na yung up and downs ng market. I think given na siya eh. And for many years now, we know na eventually, if you're gonna invest long term, may makikita ka result, di ba? But not always guaranteed. Ang takot ko is more of myself. Kasi yung mga tendencies ng tao maging greedy, maging emotional, hala pula, pull out ko ba? Yung ganun. So parang minsan kailangan mo din i-equip yung sarili mo to learn, tsaka wag maging emotional. Pero yun yung talaga yung minsan yung nakakakaba yung, ay, bumaba, bibili ba ako? Lahat na ilagay doon, wag na mag-liquid. At na cash flow, ibili! Charot! So, self versus self po pala siya. Yes! Kaya iba ang may alam. Wow! Kaya dapat mag-aral. So, sabi mo ba, mag-up, mag-down, mag-green, mag-red? Ano yung realization mo so far na, di ba, 10, 20, 30 years, wala ka pa makitang result? May mga nare-realize ka na ba? Oo, na kailangan mo talagang maging committed. Commitment siya ang pag-invest. Tsaka, for me, kasi nga sabi ko, single ako, di ba? Take ng risk. Pero ngayon, calculated risk, doon ako sa stage na yon. Kasi parang, willing pa rin ako mag-take ng risk, pero hindi na yung pabugso-bugso. And hindi ka magiging emotional na. Kasi nga, alam ko na long-term siya. Makaka-apekto, pero iwala lang sa process. Maapektuhan ka pa rin, tao ka lang naman eh. Hala, pula yung investment. Nasa ng gains. Pero yun, kaya gusto ko yung sinabi ko sa isang video, no? Hindi naman kailangan talaga araw-araw tignan. Hindi naman nag-work yung market. Especially kung anong goal mo doon sa investment. So, ang ganda kasi nung transition, tapos yung pag-step out, pag-apply, marami din kasing na-stock doon na beginner na, ako din, ang tagal ko nung inaral eh. Mag-open ba ako account? Hindi mag-open. Sayang yung 5,000, ano bang gagawin? Tapos nung nakapag-open na ako, ano bibiliin ko? Tama yung ba ba? feel sobrang legit. Hindi ko na ma-withdraw kasi ando na siya eh. Ando na napasok na. Sayang yung fees. Oo, may tax pa. Sayang na ando na siya. So parang ano talaga siya, mahirap talaga siyang simulan sa una. Especially pag medyo risk averse nga. Ako medyo ganun din ako. Pero single pa ako din eh. So iba-iba din talaga yung risk tolerance ng per person. Pero dun sa mga beginner na ba siguro nanonood nito na hindi pa sila nakakapag-start pero nakapanood na ng mga kadaming video or medyo nakapag-aral na medyo nakabasa na ng konti-konti na para sa akin ba to? Gagawin ko ba to? Ano yung pwede mong sabihin sa kanila or i-share based sa experience? Based sa experience ko, tapos beginner ka usap ko. Alam mo, pwede ka rin matuto sa pagkakamali ng iba. Wow!
Sino ba yan? I mean, dami rin ako napapanood Mm-mm. na things that they learn, things that cost them, and it doesn't have to cost you loss about learning about in the error of other people. Parang natutunan nila, napagdaanan na nila, pwede mong gawin yung lesson for yourself, Mm-mm. you know, without losing so much. Mm-mm. Tapos yun, patience din talaga, tsaka hard work. Kasi saan mo kukunin yung funds? Oo. Mag-hard work ka pa din. Oo. Di ba? So yun. Doon sa part ng studying, mas nahirapan ka ba doon? Oh, actually hanggang ngayon, parang ano siya, it's a continuous process. Mm-mm. Yun pala, alam mo, tuwa kasi ako doon sa community na nilagay mo ko eh. Pero yun dun sa community kasi, parang ang laking bagay na pag kinakabahan ako, babasa lang din ako doon. Tapos yung actually share. Again, ang lakas makaboost kapag may nag-encourage sa'yo. Ang sa totoo lang, di nga natin lagi na pag-uusapan ng trading, Mm-mm. stocks on a normal basis. Pero Puro usapan baby. natin, baby. Ano ba itong paputulugin? Pero feeling ko, dahil ang dami ko napapanood sa'yo, tsaka nababasa, feeling ko yun yung nag-uusap tayo kahit hindi. It's a vital part na maging belong ka sa isang community that thinks the same, you have the same goals, gusto mo matuto, tsaka continuous learning talaga. Mm-mm. Kasi nga, nagbabago ang market. Oo. Grabe. Di ba? Nag-evolve. Gumaganda naman Evolve din. So, from when I started 10 years ago, Ibang, yun nga sabi mo dati, website yung pag-open ng stockbroker. Ngayon sa mobile na, madali na. dati kakabahan ka pa, ay baka ano to scam. O, di ba? Mahirap din talaga kapag Dati. hindi mo alam yung system or hindi ka educated enough Mm-mm. dun sa part na yun. True So, yun. Sana na-encourage kayo sa story ni... Si Tulang Carol ako. pala siya. Ako nga pala si Caro. Ito yung YouTube channel nila. Follow nyo. Travel vlogger sila. Ang dami na po sinabi, hindi nila ako kilala. Si Carol, biyaheng alalay. May S ba? Biyahe alalay lang. Alalay. Alam may S kasi tatlo kayo alalay. eh. So, follow nyo siya for your travel tips. Yan. Kasi sa kanila naman kami nagtatanong ng mga ganun. Yun. For fun And lang. dun sa mga minamention niya ng mga resources, the community, the course, at learning materials, ililink ko na lang siya below. And any final words? Ang dali kasing matutunan nung ano mo. Sobrang relatable kasi. Hindi ko kasi in-expect din, Baka sabihin diba? nila dahil friend kita. Actually, hindi naman. Judger ako eh. Yung totoo yun, judge sa. Judger ako eh. So, parang ano naman, madali siyang intindihin. Kaya sobrang natutuwa ako. Kaya ko pa yun sa asawa ko. Ako, tinan mo, ang galing nito. Oh, explain ko siya. Kumbaga, you were able to explain it in a way na maintindihan kahit ng bata. Diba? I love it. Thank you so much. I'm a padawan. Thank you so much. So, link ko na lang yung mga resources kung gusto nyo. Meron naman yan, free, paid, kung ano gusto nyo, YouTube, or kung ano man. Link ko na lang below if you're interested. And thank you so much for saying yes to this interview ng Market Shares. May bago na naman po tayong episode ng Market Shares. And thank you so much guys for watching. Comment kayo below ng mga natutunan nyo. Subscribe if you haven't yet, and I will see you on the next video. God bless po!